Pinaniniwalaan na kapag ang isang bagay na itinatayo o nilililok, kapag nilagyan ng isang sangkap na dugo ng isang tao, magiging matibay. Ngunit paano kung maubusan ng pinagkukunang sangkap ang mga manggagawa at ikaw ang napagdiskitahan? Ano ang gagawin mo? Naku pare, nabalitaan mo ba yung pabrika sa kabilang barangay? Naghahanap raw sila ng ilang mga tagagawa ng furniture. Tamang-tama. At diba, wala ka ring trabahong tulad ko? Baka gusto mo ring mag-apply. Balita ko, malaki raw ang arawang sahod ng nagsabing planta. Bay pagkaganyan, bakit ko naman tatanggihan pre? Alam mo naman, kailangan ko rin kumita ng mas malaki para maipagamot ko si inay. Malala na kasi ang sakit niya, kaya kailangan makaipon para sa kanyang operasyon. O siya, sige pare. Bukas na bukas, mag-apply tayo ron. Wala naman daw maraming requirements eh. Ang mahalaga raw, masipag ka at mahal mo ang trabaho mo. Higit sa lahat, yung hindi makati ang kamay mo. Sige na pre ah, daanan na lang kita bukas sa bahay nyo at paubos ko na itong tahon na itinitinda ko eh. Sige pre, napagod na nga rin ako sa kasisigaw at kaiikot. Pero madalang na talagang namimili. Ay, kulang na itong napagbentaan ko para sa puhunan ko. Sige na, asahan kita bukas ha. Nang makaalis na ang kaibigang si Ronnie, agad namang pinasa ni Dave ang sisidla na kanyang nilalakong taho. Halos buo-buo ang kanyang pawis dahil sa sobrang init ang panahon at ang oras na yun. Pero hindi niya ininda dahil kailangan niyang mabusog at agad na makabili ng bigas at dilata para sa kanyang ina. Araw-araw niya itong ginagawa. Kung minsan kapag hindi sapat ang kinikita ay kinukulangan niya muna ang bayad sa pinagkukunan niya ng kanyang paninda upang may maibili ng pagkain para sa kanyang ina. Si Ronnie naman ay nakilala niya lamang 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Isa rin kasi ito sa nag-aalsa rin ng taho para may maipakain sa pamilya. Kaya ito ang naging kaibigan niya. Nagbinata si Dave at kinamulatan niyang tirahan ang lansangan. Wala rin kasi siyang kinamulatang ama. Tangi ang kanyang ina lamang ang solong nagpalaki sa kanya. Pagtungtong niya ng 8 taong gulang, natuto na siyang mangalakal at kung ano-anong racket para lamang maibigay sa kanyang ina na noon ay labandera lamang, hanggang sa nagkasakit nga nang maluba ang kanyang ina dahil sa pagsusumikap nito para lamang may makain sila. Hindi niya rin naranasan ang tumungtong sa paaralan. Kung nakapunta man siya roon para lamang maglako ng paninda bago man siya rumakit sa trabaho bilang magtataho. Hindi kasi siya kayang tustusan ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral dahil husto lamang sa pagkain ang kinikita nito sa paglalabada. Hanggang sa dapuan ng malubang karamdaman ang kanyang ina, inatake ito ng heatstroke habang nagsasampay ng nilalabhan sa kanyang pinagtatrabuhan. Mabuti na nga lang, agad na dinala ng amo niya ang kanyang ina sa isang pagamutan, kaya naagapan kaagad ito. Pero ipinagbawal na sa kanya ang mabibigat na trabaho. Iwasan na raw ang mainitan muli para sa kanyang kalusugan. Kaya si Dave na ang pumapasan ng responsibilidad dahil siya lang naman ang nag-iisang maaasahan nito. 4:00 pa lamang ng madaling araw, pumupunta na si Dave sa pinag-aalsahan niya ng taho para lamang ilako. Bago umalis ng tahanan, sinisigurado muna nito na nakapagluto na siya para hindi magutom ang kanyang ina. Sa tanghali naman, tutulong ito sa palengke bilang kargador sa hapon at mangangalakal naman upang pandagdag sa kanyang kita. Maraming humahanga sa kanya, lalo na ang kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa likas na sa binata ang kasipagan at hindi reklamador sa pinagagawa sa kanya. Kaya kadalasan dinadagdagan nila ang sahod dito para pandagdag sa pambili ng mga gamot na iniinom ng kanyang ina. Nay, halin na po kayo para may makain na kayo at makainom na rin kayo ng gamot. Pasensya na po kung itong dilata lamang ang nabili ko kasi
mahina yung kita sa pagtataho. Mainit kasi ang panahon kaya wala masyadong bumili. Nay, ayaw niyo ba ng dilata? Ano ka ba anak? Ayos lang yan. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Kasi imbes na akong gumawa ng paraan para sa ating pamumuhay. Pero ikaw pa itong pumasa ng lahat. Pasensya ka na anak ha, kung naging pabigat ako sa iyo. Ay no, ikaw talaga na kung ano-anong pinagsasabi mo. Ayos lang naman po sa akin. Tsaka kahit kailan, hindi ko po inisip na pabigat kayo sa akin. Sa katunayan nga ako yun, ikaw yung inspirasyon ko para magsipag ako lalo sa buhay. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. At gagawin ko po ang lahat. Maipagamot ka lang. Sa ngayon ho, tiis-tiis lang muna tayo ha. Salamat anak. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng anak na kagaya mo. Mahal na mahal din kita anak. Ay nako, naiiyak na ako. Siyempre naman Nay. Mana yata ako sa inyo sa kasipagan at saka sa kabaitan ng ugali. Ang mabuti pa kumain na lang muna tayo. Nilalakaw na yung pagkain natin oh. Oo, daming tuloy langaw. Ay, oo nga pala. Bukas dadaanan ako rito ng kaibigan ko si Ronnie. Mag-a-apply kami dun sa kabilang bayan bilang tagagawa daw ng furniture. Dun sa pabrika. Sana ho, palaring matanggap. Medyo malaki rin kasi ang sahod dun. Ay sus naman anak, wala ka atang bilib sa sarili. Matatanggap ka doon na ba ikaw pa? Alam kong kayang-kaya mo naman yon. Basta mag-iingat ka lagi anak ha. Marami ka siguro mga bagong kasamahan doon. Makisama ka lang ng maigi sa kanila. Si nanay talaga oo. Hindi ko pa nga sinusubukan mag-apply. Pakikisama na kaagad ng naisipin nyo. Pero salamat po. Balang araw, may pagagamot din kita at sabay tayong aahon sa kahirapan. Nagtawanan na lamang ang mag-ina. Saka nanalangin at nagpasalamat sa biyayang kanilang natanggap bago pinagsaluhan ang pagkain. Bagamat walang pinag-aralan ang binata, natuto naman kasi siyang magsulat at magbasa sa tulong ng kanyang ina. Tinuruan siyang mabuti. Lalo na sa pag-uugali ng kanyang ina. Tinuruan rin siya ng mabuting ugali ng kanyang ina. Kaya likas sa kanya ang maintindihin at mapagpakumbaba sa kapwa. Matapos mananghalian, nagpaalam muli siya sa kanyang ina upang tumungo sa palengke dahil marami daw darating na stock ng gulay ang kanilang hahakutin upang dalhin sa mga nagtitinda. Agad namang pumayag ang kanyang ina. Pero bago siya umalis, pinainom niya muna ito ng gamot at sinabing magpahinga na lamang dun sa kanilang barong-barong at huwag nang magpapapagod pa. Malapit lang naman ang palengke sa kanila kaya naglakad-lakad na lamang siya upang makatipid sa pamasahe. Ngunit habang naglalakad, napatigil siya dahil sa nag-uumpukang mga tao. Minabuti rin niyang lapitan ito upang makiusyoso. Tutal, may isang oras pa naman siya bago dumating ang truck na magdadala ng gulay sa palengke. Nang makalapit na ay halos maduwal siya dahil sa hindi kaaya-ayang amoy at nang tingnan niya ito, katawan ng isang batang lalaki na naaagnas na ang kanyang nakita. Nakahilata ito sa daan at kapansin-pansin rin dito na may ilang parte sa katawan nito na wala na, tulad ng ilang daliri sa kamay at isang hita. Mano, ano ho bang nangyari sa batang yan? Kawawa naman, grabe sinapit niyo. Tanong niya sa isang matanda. At ayon dito, hindi rin daw nila alam. Nakita na lamang daw nila kanina dahil sa naamoy na hangin na hindi kaaya-aya at nang tingnan, doon nila nakita na isa itong batang naaagnas na. Sino naman kaya ang walang pusong gumawa niyan? Di ba dati may isang babae din natagpo ang walang buhay? Grabe yung sinapit. Brutal na brutal ang pagkakapaslang. Napailing na lamang ang matanda sa sinabi niya. Maging ito din kasi, wala ring alam kung sino ba talaga ang gumawa noon.
Pero nagulat sila dahil may isang sintu-sintu ang nagsusumigaw na aswang umano ang may gawa noon. Halos magtatalon ito sa kasisigaw at talagang ipinagpipilitan nitong aswang ang may gawa noon. Naawa naman siya dito dahil ipinagtabuyan ito ng mga tao. Nang hindi pa rin ito umaalis, kinaladkad na ito ng dalawang lalaki at ng iba pinagbabato pa. Naawa siya sa sinapit nito pero ayaw naman niyang pakialaman dahil ayaw niyang siya ang pag-initan ng mga tao doon. Ika nga nila, kung gusto mong mabuhay sa lansangan, dapat matatag ang iyong kalooban. Ilang minuto siyang nanatili doon hanggang sa naisipan niyang ipagpatuloy ang paglalakad papunta sa palengke. Pagkarating ng palengke, maraming tumawag sa kanya na may-ari ng tindahan na siyang nais ng mga ito na magatid sa kanilang bagahing gulay. Huwag naman ho ganon. Marami naman po kaming kargador dito kaya ayoko hong magkasamaan ho sila ng loob. Kung gusto nyo ho, tulong-tulong na lang po kami tapos paghahati-hatian na lang po namin ang aming kikitain. 4 lang naman ho kami. Nagsibalikan sa kani-kanilang pwesto ang mga tindera. Nagustuhan kasi ng mga ito ang serbisyo ni Dave sa kanila. Kaya siya palagi ang hinahanap at pinagagawa ng mga ito. Ngunit likas ang kabutihan sa puso ng binata bilang paggalang sa mga kapwa kargador. Hindi niya sinusulo ang gawain. Alam rin naman kasi niya na hindi lang siya ang nangangailangan ng ganung trabaho dahil may mga pamilya ang kanyang kasamahan at tanging pagkakarga at pagdidiskarga lamang ang kanilang inaasahang pagkakitaan. Matapos ang gawain sa palengke at maibigay sa kanila ang kanilang karampatang sahod, agad naman siyang bumili ng gamot para sa kanyang ina. Tsaka umuwi ng bahay. Mag-aalas 3 na rin yun ng hapon. Maghihintay pa siya ng 1 oras para makahango naman siya ng mga sigarilyo, chicharon, candy sa kanyang mga kakilalang tindahan na pinapautangan niya ito ng piso-piso para dagdag na rin kita. Matapos makapagluto sa kanilang barong-barong, muli na namang umalis si Dave upang mag-alsa ng paninda at doon po pwesto sa nakagawian nito doon mismo sa tapat ng bahay aliwan. Ika niya, mainam na daw ang nakapagluto na siya para kahit gabihin man siya sa pagtitinda, hindi magugutom ang kanyang ina. Habang naghihintay ng mamimili sa tapat ng bahay aliwan, muli niya namang nasipat si Buboy, isang sintu-sintu. Sa pangalawang pagkakataon, nagsisisigaw muli ito na tila itinuturo sa likurang bahagi ng kanyang pinagbulan. Ngunit nang tingnan ito ng binata, wala naman siyang makitang iba bagkus isang madilim na parting yon sa banda na may abandonadong building. Atuwang! May atuwang doon! Kita ko may atuwang! Kain bata! Takbo Buboy! Takot Buboy! Saang banda ba Buboy? Wala naman ah. Sa abandonadong building ba? Nako, baka namamalikmata ka lang. Eto 20, bumili ka ng tinapay. Pasensya na, wala pa akong benta eh. Sige na, umuwi ka na. Ayaw tanggap, Buboy pera. Ingat ka, may aswang. Uwi na Buboy, takot Buboy aswang. Naguguluhan man si Dave sa inasta ng sintu-sintong si Buboy. Makailang ulit muli niyang tiningnan ang itinuturong direksyon ni Buboy na may aswang umano pero sadyang madilim ang paligid at wala naman siyang makita. Naiiling na lang siyang muling bumalik sa kanyang pwesto. Naghintay pa siya ng ilang oras pero sadyang matumal ang bintahan niya ng gabing yun. Kaya nagpasya na lamang siyang iligpit ang mga paninda tsaka nagmartsyang pauwi sa kanilang barong-barong. Napagod siya sa araw na yun at inisip niya rin na bukas may lalakarin pa sila ni Ronnie. Idinaan muna niya ang mga natirang paninda sa pinagkukuhaan niyang tindahan tsaka muling nagpatuloy sa paglalakad upang umuwi. Pagkarating sa kanilang barong-barong, naabutan niya ang kanyang ina na mahimbing nang natutulog kaya kinumutan niya ito at hinagkan sa noo.
Pagkatapos, hinugasan ang kanilang pinagkainan. Saka na pagdesisyonan na magpahinga na. Dala ng pagod, mabilis nga siyang nakatulog. At nakagisingan na lamang niya kinaumagahan ang pagtawag ng kaibigang si Ronnie sa labas ng kanilang barong-barong. Pare Dave! Ano? Tara na ba? Mas mainam kung maaga pa tayo. Para naman makausap nating mabuti ang namamahala sa ating pag-a-applyan. Hindi ba't masyado pang maaga, par? Nagigising ko lang tsaka hindi pa ako nakakapaligo. Pumasok ka kaya muna para habang naghihintay ka sa akin. Magkape ka muna rito. Naku! Hindi ko tatanggihan ang alok mo yan pare. Maaga talaga akong nagising dahil balak ko rin magkape dito eh. Wala na kasing natirang kape sa bahay. Halos kinulang na nga ang kinita ko kahapon eh. Para ipanglamo namin sa bahay. Loko-loko ka talaga. Pasok ka na. Pagpasensyan mo nitong barong-barong namin. Dahil hindi kami nakapag-ayos. Tsaka ako itong inumaga ng gising eh. Napagod din kasi ako kahapon. Matumal kasi yung benta. Saktong lumabas muna ng silid ang ina ni Dave kaya binati rin ito ng kaibigan niya. Ipinagtimpla muna ng kape ang kaibigan at ng gatas naman para sa kanyang ina. Saka pumasok sa palikuran upang maligo. Pagkatapos siyang maligo, agad siyang naghanap ng medyo bagong damit tsaka isinuot niya iyon. Marami naman siyang damit kaso nga lang pinaglumaan niya na at wala na siyang balak bumili ng bago. Ika nga, ayos pa naman daw ang mga damit niya kaya kahit luma na, ang importante lang daw malinis. Pagkatapos makapagbihis, lumabas muna siya. Gamit ang konting pera, bumili siya ng lutong pagkain sa karinderiya malapit lang sa kanilang barong-barong at iniwan ang kanyang ina bago sila umalis ng kaibigang si Ronnie. Mula sa bahay ni Dave, naglakad muna sila palabas ng iskinita tsaka nag-abang ng sinasakyan. Habang nakatambay sa parkingan ng tricycle, naagaw ang atensyon nila sa usapan ng mga musang malapit sa kanilang kinaroroonan. Ayon sa kanilang narinig, may natagpuan na naman daw na bangkay ng isang bata sa abandonadong building malapit sa bahay Aliwan. Agad na sumagi sa isip niya ang sinabi kagabi ni Buboy na may aswang daw sa abandonadong building. Halos malunok niya ang laway niya dahil may katuturan pala ang sinabi ng sintu-sinto. Oh, pre. Bakit bigla ka atang namutla? Tsaka ang lalim ng iniisip mo ah. La pre, may naalala lang ako kagabi yung sinabi ni Buboy. Narinig mo yun siguro yung pinag-uusapan ng mga musang na yun? Di ba kagabi kasi sabi ni Buboy, may nakita siyang aswang sa abandonadong building. Tapos may nilalantak ang bata. Totoo nga pre. Sinong Buboy ba pre? Yung sinto-sinto? Hindi nga. Naniniwala ka dun? Kulang sa kabuuanan yun eh. Baka nagkataon lang na ang sinasabi niya sumakto sa pangyayari. Nako pre, wag mo nga tinatakot ang sarili mo. Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Tsaka kung meron man, sana matagal na tayong naubos dito. Basta pre, parang ramdam ko kasi. Ang takot niya nung gabi na yun. Kung makikita mo lang siya, sigurado ganun din yung mararamdaman mo. Eh nako, wag mo na ang isipin yan. Sa ngayon, ang isipin natin kung anong pagmamakaawa ang gagawin natin para matanggap tayo sa trabaho. Oh, ayan ang tricycle. Tara na! Agad namang sumampa sa tricycle ang dalawa. Ngunit kahit anong pilit iwaksi ni Dave, sa isip niya ang mga sinabi ni Buboy, tumutugma ang pangyayari. Di niya pa rin magawa dahil nagkatotoo nga ang mga sinasabi nito. Sa sobrang lalim ng kanyang pag-iisip, hindi niya namalayan, nakapara na pala ang tricycle at hinihintay na lang siyang makababa para makalarga na ito. Oy pre! Ano? Hindi ka pa bababa dyan? Andito na tayo, bumaba ka na. Nako, sensya na pre. Teka Manong, eto ang bayad. Nabayaran ko na. Ano ba kasing nangyayari sa'yo pre? Bakit parang nalulutang ka na? Baka mamaya hindi na tayo matanggap sa trabaho niyan. Nako,
Pasensya na ha. Hindi ko talaga maalis sa isip ko yung sinabi ni Buboy eh. Paano kung totoo? Wala pa namang kasama si nanay sa bahay. Ethan ako. Sinabi wag mo nang isipin yun eh. Tsaka kung sakaling totoo man yun, bata lang ang nabibiktima nila. Matanda na kaya si Aling Loring. Tsaka di naman siya pababayaan ng mga kapitbahay niya ron eh. Takot lang ang aswang na yun na pumunta ron. Baka siya pa ang makatay ng mga tambay dun sa inyo. Sana nga pre. Sana nga. Tungkol nga pala dun sa binayad mo sa tricycle. Mamaya pag uwi na ha, ako naman bahala. Halika na nga. Wala yun. Gagi. Isipin mo na lang na bayad ko yun sa kaping ininom ko sa inyo kanina. Biro lang. Tara na. Tinahak na nila ang ilang metrong daan papunta sa pabrika. Pagkarating roon, halos malula sila sa lapad at laki ng building. Agad naman silang nagtanong sa gwardya kung saan ang tanggapan ng aplikante at itinuro naman ito sa kanila. May iilan ring naroon na nag-apply at sa nakita nila, mababait naman ang siyang nag-interview sa kanila. Unang tinawag ang pangalan ni Dave kaya huminga muna ito ng malalim bago hinarap ang interviewer. Mga bagaan ang katanungan na itinanong nito kaya walang kahirap-hirap na nasagot kaagad ng binata. Tinanggap naman siya bilang isang helper doon kaya sobra ang tuwa niya. Sumunod namang tinawag ang pangalan ni Ronnie. Tulad niya, tinanggap rin ito bilang trabador sa pabrika. Masayang umuwi ang dalawa at agad na ibinalita sa kanilang pamilya. Bukas na bukas daw din magsisimula na sila sa kanilang trabaho. Sa araw na yun, tumungo si Dave sa kanyang mga amo para magpaalam na hindi muna siya makakapagtrabaho sa mga ito dahil may bago na siyang trabaho sa pabrika. Marami naman sa mga amo niya ang natuwa dahil hindi niya na raw kailangan pang magbuhat ng mabibigat at magbilad sa init ng araw para lang may kitain. Ang iba naman nadismaya dahil napalapit na sa kanila ang binata pero wala rin sila magagawa dahil para naman ito sa binata at malaking tulong din naman ang sasahuri niya para sa kanyang ina. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maagang nagising si Dave para magluto tsaka ito naligo at inayos ang sarili. 8:00 kasi dapat naroon na sila sa pabrika para makapagtrabaho na. Bandang 7:00, dinaanan siya ng kaibigan niyang si Ronnie. Tulad ng kinagawian, naglakad muli sila sa isang eskinita palabas sa kinatatayo ang barong-barong nila ni Dave. Saka sumakay ng tricycle. Wala naman silang poproblemahin sa pagkain dahil libre daw doon sa pabrika kaya malaki ang kanilang pasasalamat dahil natanggap sila ng ganun lamang kadali. Pre, sa tingin mo mahirap kaya ang trabaho natin dun? Malaki kasi ang pasahod tapos may pagkain na. Yan ang hindi ko alam pre. Pero kaya naman siguro natin yun. Mas mainam nga yun eh. Dahil hindi na tayo mahirapan pa na magpatirik ng araw sa initan para lang may pambili ng pagkain. Tsaka isa pa, marami naman daw tayo sigurong magtatrabaho doon. Muli ay sumakay ang dalawa sa tricycle para magpahatid sa mismong pabrika ng mga furniture. Pagkabayad sa sinasakyan, bumaba na sila at tinahak muli ang ilang metrong daan upang makarating doon. Pagkarating nila sa guard, nag-log-in sila sa papel na naroon upang makapasok sa loob ng pabrika at magsimula ng magtrabaho. 7:30 noon, tinipon silang lahat ng mga trabador para malaman ang kanilang mga gagawin sa loob. Si Ronnie, naatasang tagalinis sa mga kahoy na nirejected na at ang ilan rito nandoon sa bodega. Siya namang igigiling ng mga naroon gamit ang napakalaking makina. Si Dave naman, siyang magiging katuwang ng panday sakaling may mga gamit na ipapakuha rito. Pero mahigpit na ipinagbabawal sa mga baguhan ang pumasok sa basement ng mismong pagawaan. Marami ang nagtataka pero dahil baguhan pa lamang sila, wala silang lakas ng loob na magtanong sa nagsasalita. 8:00 na ng umaga hanggang 5:00 ng hapon ang bubunuin nila
bago makuha ang arawang sahod. Maganang nagsimula ang lahat sa kanilang trabaho, lalo na si Dave dahil aniya, hindi naman daw mahirap ang kanyang gagawin. Nauumay siya roon dahil nga sa walang masyadong ginagawa. Kung kailan lang kasi siya uutusan. Kapag may ipapaabot lang na gamit sa kanya, saka lang siya magtatrabaho. Manong, ganito ho ba ang trabaho dito? Habang wala naman pong ipapaabot sa akin na gamit, maglilinis ho muna sana ako para may magawa ako. Dakaw, ganito talaga rito. Masasanay ka pa. Basta wala kang nilalabag na batas rito. Isa lang naman yun eh. Huwag kang tumungtong o tumangkang tumungo sa basement. Tulad ng mahigpit ay pinagbabawal. Bakit ho ba? Ano ho bang meron sa sinasabi niyong basement? Bakit ganun na lamang sila kahigpit sa aming mga baguhan? Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lang. At huwag mo na uling babanggitin ang bagay na yan. Lalo na pag nandyan si boss. Dahil tsak na. Na ano ho? Bakit kayo tumigil? Basta manahimik ka na lang. Sundin mo na lang ang iniutos ko sa'yo. Bilang alalay, tapos ang usapan. Pasensya na po. Hindi na mauulit. Naguguluhan man sa sinabi ng matanda, wala na ngang nagawa si Dave dahil baguan pa lamang siya roon. Wala siyang karapatang magtanong sa mga bagay-bagay na alam niyang iniiwasang pag-usapan ng mga tao roon. Isa lang ang iniisip niya noon, ang basement na mahigpit na ipinagbabawal na pasukin ng mga baguhan. Ano kaya meron dun? At gano'n na lamang sila higpit. Ay, makapag-ipon na nga lang ng kalat. Pero ayos din to ha. Wala masyadong ginagawa pero malaki yung sahod. Bulong na lamang niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa bigla na lamang tumunog ang pinto. Hudyat, napahinga na nila at magmeryenda. Meron silang 45 minutos upang kumain at magpahinga pagkatapos babalik na silang muli sa kanilang ginagawa. May isang matabang lalaki ang pumunta sa gitna ng kanilang pinagtatrabuhan. Bit-bit ang iilang styro. Nalalagyan ng pagkain tsaka isa-isang tinawag ang kanilang pangalan upang kuwain at doon na kumain. Halos nasa 20 mahigit silang lahat na nagtatrabaho doon. Maliban pa raw sa mga nagtatrabaho sa loob ng basement, hindi rin nila makita simula pa na mag-umpisa silang magtrabaho roon. Agad naman silang nagsikuha ng mga ipinamibigay sa kanila na styro na naglalaman ng pagkain at nang buksan nila ito, halos matakampang iba dahil sa kakaibang aroma ng kanilang naamoy. Yung iba nilang kasamahan hindi na nga nagpapigil pa. Nilantakan kaagad ang laman ng styro at halatang takam na takam ang mga ito. Wow! Ang bango-bango naman ng pagkakaluto nito, pre. Paniguradong napakasarap nito. Halika, doon tayo sa may bakanting lamesa. Sabay tayong kumain. Oo nga. Teka, kaldereta ba ito, pre? Amoy palang sarap na. Pagkalapag ng styrong may laman ng pagkain sa mesa, ay hindi na nakapagpigil pa ang dalawa. Agad na nilantakan ang pagkain. Unang tikim pa lang kasi nila rito, parang ininganyo na silang ubusin kaagad. Wala sa isip nila kung anong klaseng karni ba yun dahil sarap na sarap ang kanilang pagtikim sa pagkakaluto. Wala pang ang 3 minuto, tapos na silang kumain at tila kulang para sa kanila ang pagkain na yun, pero nahihiya naman silang manghingi pang muli. Naku, pre. Pagka ganito kasarap ang pagkain, hindi talaga ako liliban sa trabaho. Pero nakakabitin naman eh. Oo nga pre, ang sarap ng pagkakaluto. Tingnan mo nga naman ng mga kasama nating trabador. Parang nabitin din oh. O makadila sa styro, dinaig pang gutom na gutom, parang aso. Eh sino man naman kasing hindi. Sobrang napakalinamnam naman kasi. Ang lambot ng karne. Tapos kaunti lang yung taba. Hindi pa nakakaumay ang lasa. Grabe. Kung sino man ang nagluto nun, pinahanga niya ako. Naisip ko rin yan pre. Iba kasi ang lasa tsaka
hindi nakakasawang nguyain dahil ang lambot nga talaga eh. Halos hindi papigil ang dalawa dahil sa masarap na karneng kinain. Ilang sandali pa may tao ring lumabas mula sa isang silid. Alam nila kung saan yun papunta at yun ang pinto para makababa ng basement. Naagaw ang atensyon nila ng mga kasuotan ng mga ito na puno ng dugo. Yung iba nga'y may tilamsik ng dugo sa pisngi. Meron ding ibinigay sa kanila ang matabang lalaking naghatid rin kasi kanina sa kanila ng pagkain. Ngunit imbis na sa styro nakasupot na ito, napakunot naman ang noo ng dalawang magkaibigan dahil mamasa-masa ang labas ng supot at hindi nila alam kung ano ang laman noon. Pagkakuha ng supot, kaagad namang bumalik ito sa kanyang silid kung saan sila unang lumabas. Pre, nakita mo yun? Ano kayang laman ng supot na yun? Abay, ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Ano kaya kung tanungin natin ang matabang lalaki na yun? Ano ka ba? Huwag na. Nakakaya naman. Tsaka isa pa, sabi sa akin ng panday na kasama ko, iwasan ko daw ang maraming katanungan sa loob ng building na to. Alam mo pre, naihugaan talaga ako sa mga nangyayari dito. Parang may kakaiba. Parang may lihim silang tinatago. Sasagot pa sana si Ronnie pero agad silang sinita ng panday na siyang kasama ni Dave. Sinabi nito na huwag mag-usap tungkol sa bagay sa kumpanya nila dahil kasasabi lang daw niya kanina na bawal ito. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kanina, Dave? Tama ba? Sinabi ko sa inyo na huwag kayong maraming tanong. Iwasan niyo mapag-usapan ang tungkol sa kumpanyang ito. Sige na, balik na kayo sa trabaho. Pasensya na humano. Pero wala naman hong hudyat para bumalik na sa trabaho eh. Isa pa ho, kakatapos lang din namin kumain. Hanip ka rin bata ka, no? Makaasa kayo parang ang tagal nyo na rito sa kumpanya na to. Pero kauumpisan nyo palang kanina. Matuto kayong lumugar, bata. Pasensya na Manong sa kaibigan ko. Ronnie, tama na. Mabuti pa nga bumalik na tayo sa trabaho para wala ng gulo. Hindi na muling sumagot pa si Ruel. Tanging pagtitig na lamang ng masama ang nagawa niya sa dalawa. Nakita naman ayun ni Dave pero hinayaan niya na lamang. Ko, napakayabang naman ang lalaking yun pre. Puro kibat matagal na sila dito. Maging sunod-sunura na lang tayo sa kanila. Ako, di yata pwede yun. Malinaw na sinabi kanina ng namamahala dito na alas 8 ng umaga magsisimula tayo. Alas 9:30 magmemeryenda tayo. Tapos babalik tayo ng 10:15. Bakit babalik tayo agad? Dahil lang sa sinabi ng lalaking yun? Hayaan mo na muna. Mahirap na. Kabago-bago pa lang natin dito. Kumusyon ka agad tapos ikaw pa. Baka mamaya pagbalakan ka nun ng masama. Hindi pa naman natin gamay ang building na to. Subukan niya lang. Hindi ko siya aatrasan. Kung gaano kabait pa lang namamahala dito. Siya namang sama pala ng ugali ng lalaking yun. Hayaan mo na lang kasi. Isipin mo na lang ang kahinatnan kapag pumatol ka dun. Baka mo walang kapanya ng trabaho. Huwag mo na yung pansinin. Alam mo naman kung paano ako magalit pre. Pero susubukan kong umiwas sa kanya. Yan, dapat ganyan. Sige, balik na tayo sa trabaho. Baka umusok pa lalo yung ilong ng lalaki na yun mamaya. Delikado ka. Nagsibalikan na nga sila sa kani-kanilang nakatokang gawain. Wala silang magawa kundi sumunod na lang sa mga mas nauna sa kanila sa pabrika na yun. Pero hindi pa rin nagtiwala si Dave sa kanyang kaibigan. Alam niya, kapag may nakaalitan ito, hindi niya yung titigilan hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Natapos ang araw ng kanilang trabaho nang wala namang naging aberya. Pagkakuha ng sahod, agad rin silang umuwi sa kanilang tahanan. Masaya si Dave sa una niyang araw dahil malaki ang sahod niya. Ani pa niya, kapag daw palaging ganun, makakaipon siya para mapaopera ang kanyang ina.
Maliban kasi sa na-heat stroke ang kanyang ina, naging komplikado rin ito. Dahil sa diabetes, kaya nahirapan itong maglakad dahil sa pamamaga ng kanyang mga binti. Anak, naririyang ka na pala. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Maayos ka lang ba doon? Baka mamaya masyado kang napapagod doon, ha? Naunay, parang inaantok na nga ako sa bagong trabaho namin. Wala kasing masyadong trabaho pero malaki yung sahuran. Akalain mo yun, Nay? Basta anak, mag-iingat ka sa trabaho mo. Napapaisip kasi ako kung bakit ganyan kalaki ang sahod. Tapos libre pa sa pagkain, kung wala namang mabibigat kayong ginagawa. Para kasing may mali. Ano kaya kung lumipat ka na lang? Nag-aalala ko dun sa iyo Ano ka ba, Nay? Ayos lang ako dun. Tsaka wala naman sigurong mangyayaring masama sa amin dun. Isa pa, mababait naman yung mga kasama namin kaya wag na ho kayo mag-alala. Ang mabuti pa, magpahinga na po kayo. Pagsisinungaling nito sa ina, pero ang totoo, hindi talaga kaaya-aya ang nararamdaman niya doon sa pabrika na yun. Ang bigat sa pakiramdam niya kapag naruroon siya, pero hindi niya lang iniisip dahil kailangan niya talaga na makaipon. Bago matulog, muli na namang sumagi sa isip niya ang batang namatay. Ganon din ang sinabi ni Buboy at ang kumusyon ng kaibigan niyang si Ronnie at ang panday na inaalalayan ni Ronnie. Sa huli, nakatulugan niya na lamang ito. Kinaumagahan, ganun pa rin ang nangyari. Maaga siyang nagising, ipinagluto ang ina bago tuluyang umalis sa kanilang barong-barong. Hindi niya hinintay. Napuntahan pa siya ng kaibigang si Ronnie. Sa halip, siya na mismo ang sumundo rito sa kanilang bahay. Pagkarating nga roon, naabutan niya ang kaibigan. Napaalis na rin, kaya dumiretso sila sa sakayan ng tricycle. Muli na itong nag-log-in sa kani-kanilang mga pangalan sa logbook na nasa lamesa ng gwardya. Saka pumasok sa loob para maglinis-linis muna. Habang wala pang iba nilang kasamahan dahil maaga pa naman ng mga oras na yun. Pero habang naglilinis sa loob, di nila namamalayan nakarating na sila sa tapat ng pinto kung saan papasok sa basement na mahigpit na ipinagbabawal na pasukin ng mga baguhan. Hanggang sa hindi sinasadyang masipat ni Dave ang nakaawang na konti sa pintuan nito. Sinenyasan siya ng kaibigan gamit ang nguso at hintuturo nito kaya napangisi ang isa. Ano kaya kung silipin natin, pre? Total, wala pa namang katao-tao eh. Di naman nila malalaman. Kagi, naibang ka na ba? Alam mo namang ipinagbabawal sa atin ang paglapit sa basement na yan. Paano kung mahuli tayo? Di yan. Sandali lang naman eh. Wala namang makakaalam. Promise, sandali lang. Tapos lalayo na tayo rito. Wala na ngang nagawa si Dave kundi ang pumayag na lang. Tutal, nangako naman ito na mabilis lang. Pagkalapit pa lang nila sa pinto na nakaawang, halos mapigil na silang huminga dahil sa nakasusulasok na amoy at masakit yun sa ilong. Pero ganun na lamang ang pagtataka nila nang sumilip sila roon. Marumi ang paligid noon at halos hindi na nga mabilang ang mga dagang pabalik-balik takbo. Naruroon rin ang kusinero habang kinakatay ang karne na hindi nila malaman kung anong klaseng karne ba yun. Pagkatapos, nakita rin nila na may timbang bitbit ang isa at alam nilang dugo ang laman noon dahil sa tumalsik na laman nito habang papaakit ang hagdan sa isang napakalaking makina na naroon na ginagamit sa paggiling ng mga troso na siyang parte ng proseso na kanilang ginagawa. Ginigiling muna kasi ang troso saka may ilang proseso uli silang gagawin para makagawa ng plywood at hardiplex. Nakita nila kung paano ibinubuhos doon ng lalaki ang timba na naglalaman ng malapot na dugo. Nakita rin nila kung paano dinidilaan ng lalaki ang kanyang hintuturong may bahid ng dugo. Halos magsuka sila sa nasaksihan. Hindi pa roon natatapos
dahil ibinaling nila ang kanilang paningin sa isang sulok at may nakita silang mga sako na naglalaman ng kung anumang bagay na gumagalaw pa. Marami iyon at sa bilang nila humigit kumulang sa 10. Ilang sandali pa'y nakarinig sila ng yabag kaya agad nilang nilisan ang lugar na yun at sa kasamang palad nagkahiwalay sila dahil sa pagmamadali. Si Dave ay kaagad na nakapaggubli sa likod ng isang kabinet kung saan hindi siya nagkamali katatapos lang gawin dahil sa nangangamoy na varnish nito. Ilang sandali pa'y narinig na lamang niya na parang nag-aaway at alam niyang ang tinig na yun. Agad siyang lumabas mula sa pinaggugublihan, tinungo kung saan nagmumula ang komosyon. Ganun na lamang ang gulat niya na nagsusuntukan ang dalawa, si Ruel at ang kaibigan niyang si Ronnie. Nakita rin niya na walang kalaban-laban si Ruel sa kanyang kaibigan. Base kasi sa kanyang nakikita, dumudugo ang bibig ni Ruel samantalang si Ronnie wala pa ring tama sa muka. Hindi naman siya naninibago doon dahil tunay nga magaling si Ronnie sa suntukan, lalo't laking lansangan ito at dating basagulero. Agad siyang lumapit para umawat. Tama na yan, ano ba kayo? Bakit pa kayo nag-aaway? Pare, tama na! Ano? Ha? Akala mo siguro di kita papalagan ano? Porket mas nauna ka sa amin sa trabahong ito. Wala namang naging sagot si Ruel sa kanyang kaibigan. Sa halip, tiningnan lamang niya ito ng napakatalim at maya-maya ngumisi ito ng nakakaloko. Kita mo yan, pre? Mukha na ngang mabasag ang mukha pero namimikon pa rin. Pasalamat ka't nandito ang kaibigan ko. Kung hindi, baka mabalatan ko yung mukha mong gunggong ka. Napipiko na ako sa'yo Tama na yan, pre. Nakakaya sa iba nating kasama, no? Baka mamaya makarating pa yan sa taas, tanggalin pa tayo sa trabaho. Bakit ba kasi? Ano ba kasing pinagmulan at umabot kayo sa sakitan? Paano? Pinagbibintangan ba naman akong sumilip sa loob ng basement? Samantalang hindi ko naman yung ginawa. Tsaka napipiko na rin ako sa kanya Nakakalalaki kasi. Wala nang nagawa pa si Dave, kundi umiling na lamang. Humingi muna ito ng dispensa kay Ruel, saka hinila ang kaibigan para kausapin. Tumango naman si Ruel bilang tugon sa kanya. Pero ang matalim na tingin nito, hindi pa rin aalis sa kanyang kaibigan. Ano ba talagang nangyari, pre? Akala ko ba hindi niya na tayo nakita? Ako, malaking problema pag nagkataon. Pasensya na, pre. Dahil sa pagpupumilit kong sumilip, umabot kami sa ganitong mokong na yun. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita idadamay kung sakali man. Ako naman talaga may kasalanan dahil akong nagpumilit na sumilip doon. Yun na nga, pre. May kakaiba talaga dito. Bakit kailangan haluan ng dugo ng giniling ang troso? Tsaka ano yung laman ng mga sako? Iba talaga ang kutob ko rito. Hamakin mo yun. Dinidilaan pa ng lalaki yung kanina. Ang hintuturo nito may dugo. Sa napapansin ko lang, pre baka may kinalaman yung mokong na Ruel na yun sa mga nangyayari dito. Ewan ko lang. Pero malakas talagang kutob ko Sayo na. Ang gawin natin, magmatsyag muna tayo sa paligid, pre. Tsaka yung pagkain. Kadiri, pre. Nakita mo naman kung gaano kadumi sa loob ng basement, di ba? Tapos doon kinakatay yung anumang klaseng karni ba yun? Basta, wag muna siguro tayong kumain. Iwasan mo na rin lumapit kay Ruel. Baka ano pang magawa nun sa'yo. Ngayon, sarili lang muna natin. Ang pwede natin pagkatiwalaan habang nandito tayo sa loob. Mag-iingat ka, pre, ha? Hindi natin alam ang takbo ng utak nila. Sa akin wala namang problema dahil kaya ko naman ang sarili ko. Pero ikaw, mag-iingat ka. O sige, ako nang bahala. Balik na tayo sa trabaho. Mamaya na muli tayo mag-usap. Sa malalim na isip, muli silang bumalik sa kanilang trabaho. Alam nila sa mga oras na yun,
maaaring magbalak ng masama si Ruel kay Ronnie. Kaya hindi binibigyan ng pagkakataon ni Ronnie na maunahan siya nito. Maingat ang bawat kilos niya habang ginagawa ang trabaho. Hinahandaan nito ang kanyang sarili. Kinahapunan noon, wala namang kakaiba sa mga nagtatrabaho roon. Yun nga lang, nagsimulang magmatyagan ang bawat isa sa mga ikinikilos nila. Si Dave naman, sobrang lalim ng iniisip. Sumagi rin kasi sa isipan niya ang laman ng sako sa basement na kanilang nakita. Alam niyang hindi lang simpleng hayop ang laman noon dahil sa malaki ang mga sakong nakatali. Palabas na sana sila upang kunin ang sahod ng araw na yun para makauwi na sa kanila. Pero hindi ibinigay kay Ronnie. Sinabi ng taga-sahod na pinatatawag daw siya sa opisina sa ikalawang palapag na may-ari ng pabrika. Gulo ang isip niya ng mga oras na yun, pero alam niya dahil yun sa pang-abot nila ni Ruel. Na mga oras na yun, di nagustuhan ni Dave ang kanyang mga iniisip. Naalala kasi niya na ubos na ang gamot ng kanyang ina, kaya kailangan niya nang umuwi kaagad para makabili ng gamot sa butika. Habang bukas pa, ngunit hindi niya rin maiwasan ang kanyang kaibigang si Ronnie dahil baka magdamdam ito sa kanya dahil sa hindi paghihintay dito. Kaya kinausap niya muna ito. Pre, kasi kailangan ko muna kasing bumili ng gamot para kay nanay. Baka kasi magsara na yung butika eh. Ayos lang ba sa'yo na mauna na ako? Ano ka ba, pre? Wala namang problema sa akin. Isa pa, pag-aayusin lang naman kami siguro ng mukong na yun. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako mamaya. Alam kong mas kailangan ni Aling Loring ang mga gamot niya, kaya mauna ka na. Salamat pre ah. Di talaga kasi pwedeng hindi makainom si nanay ng gamot. Sige, mauna na ako ah. Kita na lang tayo bukas. O di kaya duman ka lang mamaya sa bahay kapag nakauwi ka na. Mag-iingat ka rito ha. Pagkasabi nun sa kaibigan, tinapik muna niya ito sa balikat. Saka marahang umalis upang dumaan sa butika. Hindi man niya nais iwan ang kaibigan. Wala na rin siya magagawa. Alam naman niya na maiintindihan siya nito. Habang naghihintay ng gamot sa butika, nakita niya si Buboy. Ngunit kakaiba ang ayos ito. Para itong ibang tao. Dahil sa pananamit, hindi mo makikitaan ng pagkasinto-sinto. Buboy, nandito ka rin pala. Ano, may bibiling ka ba? Tsaka kakaibang ayos mo ngayon ah. Baray, wala akong bibilin. Ikaw talaga sadya ko rito. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan nating balikan ang kaibigan mo. Nanganganib ang buhay niya ron. May mga aswang doon. Ano, Buboy? Totoo ba ang sinasabi mo? Paano mo nalaman? Doon na lamang siya namangha sa ipinagtapat sa kanya ni Buboy. Isa pala itong alagad ng batas at plano lamang niya na maging sintu-sinto para hindi siya makilala. Siya raw ang mahawak ng kasong mga nawawalang bata. Matagal na siyang nagmamanman sa lansangan malapit kila Dave. Halos lahat ng patayan nagaganap doon nakita niya. Pero sa tuwing tatangkain niyang habulin ito, hindi niya ito mahuli-huli. Dahil sa taglay at liksi ng mga bilis itong kumilos, nalaman rin umano niya kung saan nagkukuta ang mga aswang na tinutukoy niyang salarin sa pagkamatay at pagkidnap sa mga bata. Doon raw ito sa pabrika na pinapasukan nila Dave at Ronnie. Nagulantang si Dave sa mga nalaman. Hindi niya lubos akalain kung nagtatrabaho sila sa kumpanya ng mga aswang. Sobra-sobra rin ang pag-aalala niya sa kaibigan niyang si Ronnie dahil naruroon pa ito. Dahil sa kumusyong nangyari, siguradong naghihiganti si Ruel sa kanya. Bilisan mo na. Bago pa mag-alas 6, hihintayin kita sa labasan ng iskinita. May sasakyan ako. Kailangan nating tumungo kaagad sa pabrika. Kung hindi, hindi na natin naabutan pa ng buhay ang kaibigan mo. Paano kita pagkakatiwalaan? Baka mamaya gawa-gawa mo lang ito. Wala akong panahon para magbiro, Dave. Isa akong alagad ng batas na tapat na naglilingkod
Kaya hindi ko magagawang mag-imbento ng walang kakwenta-kwentang istorya. Dati pa mang kilala na kita. Sa katunayan, isa rin ako sa mga kasama mo sa trabaho. Matapos kong malaman na doon nagkukuta mga aswang na yon, agad akong gumawa ng paraan para makapasok doon at magbanban. Siguro, nasa 2 linggo na ako doon bago pa man kayo pumasok roon. Matagal ko na ring alam na dumuduko sila ng mga bata upang katayin. Alam ko rin ang laman ng basement na may bitay binagbabawal na pasukin. At nakita ko rin naman ang nangyaring komosyon sa pagitan ni Ruel at ang kaibigan mong si Ronnie. Kaya sigurado ako sa oras na ito, nasa langanin ang buhay ng kaibigan mo. Dahil si Ruel, isa rin sa mga aswang na namamahala sa pabrika na yun. Hindi makapaniwala si Dave sa mga nalaman. Bigla na lamang nakadama siya ng takot na maaring sapitin ng kanyang kaibigan sa kamay umano ng mga aswang. Kaya pala, iba kung makatingin ang kasama niyang si Ruel. Yung pala, isa itong aswang na may masamang balak sa kanilang magkaibigan. Dagdag pang pulis si Buboy, kaya daw naghahanap ng bagong trabador ang pabrikang kanilang pinapasukang yun dahil sila ang magiging pagkain ng mga namamahala roon sakaling wala silang makuha mga kabataan. Sa katunayan nga raw noon, karne ng tao ang pinakain sa kanila tuwing merienda. Ang dugo naman ng kanilang magiging biktima ang siyang ihahalo sa mga troso na ginigiling upang mas maging matibay ang pundasyon na ginagawa nilang kasangkapan. Halos masuka si Dave sa natuklasan mula kay Buboy. Kaya pala, iba ang lasa ng karne at nakakainganyo ang aroma ng pagkain. Yun pala, hindi lang yun normal na karne, kundi karne mismo ng mga taong binibiktima nila. Matapos ang masinsinang pag-uusap, nagpaalam muna saglit si Dave na uuwi muna sa kanila upang ihatid ang mga gamot na binili sa kanyang ina. Wala na rin siyang oras upang magluto para sa kanyang ina, kaya napagpasya niya na lamang na dumaan sa karinderiya upang bumili ng luto. Hindi niya ipinalam sa ina ang mga natuklasan at ang kanilang balak na gagawin ng pulis sa si Buboy dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kaligtasan niya. Sinabi na lamang niya na niyaya siya ng kaibigang si Ronnie na magiinuman sa kanila dahil sa kaarawan ng kanyang kalaguyo. Wala namang tutol ang kanyang ina. Pinag-iingat lamang siya sa daan dahil sa marami daw basagulero sa lansangan. Agad namang sumunod si Dave papunta sa labas ng eskinita dahil naghihintay doon si Buboy. Pero bago sila pumunta sa pabrika niyon, tumigil muna ang sasakyan sa isang paupaang bahay at niyaya siya nitong pumasok muna sa loob para malaman ang mga plano. Ayon kay Buboy, matagal na siya nagmamanman doon. Kaya sapat na ang ebidensyang nakalap niya upang lusubin ang mga salarin sa pagkawala ng mga bata. Likas raw sa mga aswang ang liksi at ang bilis kong kumilos. Gayon din ang malakas na pakiramdam at pangamoy, kaya kailangan daw nilang planuhin mabuti. May tinawagan ang pulis sa telepono. Ayon sa narinig niya, nanghihingi ito ng backup sa mga kasama niyang kapwa rin mga alagad ng batas. Matapos ibaba ang telepono, agad siya nitong inabutan ng baril na siya namang magagamit daw nito sakaling malagay sila sa alanganin. Ayon sa plano ng pulis, mauuna raw silang tumumuroon sa likod daw ng pabrika. May butas daw dun sa pader, nakakasya sila para makapasok sa loob. Tsaka sila papasok sa isang pinto at doon mismo sa lagusan ng basement kung saan dinadala ang kinakatay na biktima. Marami na raw sa mga kasamang pulis ni Buboy ang naroon na hudyat na lamang daw niya ang hinihintay para gawin ang operasyon. Walang pagdadalawang isip na tumango si Dave sa nais ng pulis. Naging malapit na rin ang loob niya sa kaibigang si Ronnie, kaya gagawin niya ang lahat para iligtas ito mula sa kamay ng aswang. Minaneho muli ni Buboy ang sasakyan patungo sa direksyon ng pabrikang pagawaan
ng mga kasangkapan. Pero doon nila ito pinatigil sa isang mapunong lugar sa di kalayuan sa pabrika para maitago sila at marahang kumilos at tumungo sa likurang bahagi ng pabrika para doon dumaan sa butas na tinutukoy ni Buboy. Marahan ang bawat kilos nila. Ayaw nilang makagawa ng anumang ingay na maaaring makaagaw ng atensyon sa mga tao sa loob ng pabrika. Pagkatapos makalusot sa butas, gumapang naman sila sa mayayabong na damo patungo sa pinto kung saan ang lagusan papasok ng basement. Tiniis sila ang napakabahong amoy ng paligid. Tila nga mga patay na daga ang naroon. Idagdag pa ang napakaraming langaw na nagsisipagliparan kung saan-saan. Hindi nila inalintana. Ang tanging nasa isip lamang nila, mailigtas ang mga taong nasa loob at mahuli ang mga salarin. Nang makalapit na sa pinto, agad silang nagkubli sa likod ng pader. Nilakasan ni Dave ang kanyang pakiramdam dahil sa isang pagkakamali lang, maaaring ikasawi nila ito sa mapait na paraan. Walang ano-ano'y nakarinig sila ng panahaw na nasasaktang boses. Hindi sila maaaring magkamali dahil kilala nila ang boses noon. Sir, boses yun ni Ronnie. Kailangan ng tulong ng kaibigan ko. Ano gagawin natin? Baka pinahihirapan nila ito. Sige, maganda ka. Pagbilang ko ng 3, sabay tayong papasok sa loob. Maliwanag ka. Tumango na lamang ito bilang tugon. Hindi na siya mapakali ng mga oras na yun dahil sa narinig. Halatang nasasaktan ang kaibigan niya. Kinuha ni Buboy ang radyo nito tsaka kinausap. Doon alam na ni Dave na yun na ang hudyat kaya sila lulusob. Maya-maya pa'y nagsimula na itong magbilang gamit ang mga sinyales ng mga daliri. Dave, ngayon na! Agad namang kumilo si Dave. Mabilis nilang sinipa ang pinto sa likod. Hindi naman sila nahirapan dahil nagbukas kaagad ito. Halos hindi nakakilos ang mga nasa 5 katao sa loob na yun dahil sa gulat nang tutukan agad sila ng baril ni Buboy at Dave. Maging ang dalawa ay nagulat din sa kanilang nadatnan. May hawak na kutsilyo ang matabang lalaki na naghatid sa kanila ng pagkain. Ang 4 naman ay nakahawak sa magkabilang binti at kamay ni Ronnie. Handa na sana itong katayin. Samantalang ang 2 pa ay kasalukuyang hawak ang 2 batang babae habang nakagapos ang mga kamay at nakabusal ang bibig. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo kaibigan ko! Kung ayaw niyong ibuto ko sa inyong baril na hawak ko sa mga bungo ninyo! Pre! Tulungan niyo ako! Kakatayin nila ako, pre! Makaswag sila, pre! Huwag na kayo manlaban pa! Bitiwan niyo ang mga patalim niyo! Sumuko kayo na maayos! Nang hindi na dumana pa ang dugo rito! Hindi kayo sasantuin ng mga bala namin! Dahan-dahang binitiwan ng 4 na lalaki si Ronnie. Marahang itinaas ang kamay ng mga ito. Tanda ng pagsuko. Ganon din ang 2 pang nakahawak sa mga batang nakagapos. Marahang humakbang naman ang matabang lalaki at ibinaba ang patalim nitong hawak. Yun ang akala nila dahil biglang humisi ito. Binalak na hatawin si Ronnie ng hawak niyang patalim pero naunahan siyang paputukan ng baril ni Buboy na siya namang kaagarang ikinabulagta nito sa sahig na nabahiran ng mga tuyong dugo. Sapul ito sa noo. Muling binaril niya ito ng 2 beses at doon pinatamaan sa dibdib nito sa banda sa may puso. Nagulat naman ang iba pa nitong kasama pero wala silang nagawa kundi ang patuloy na itaas ang kamay at yumuko, tanda ng kanilang pagsuko at hindi naman laban pa. Maya-maya pa'y narinig nilang nagputukan sa labas ng pabrika. At hudyat na yun na nakikipagbakbaka na ang mga kapulisan laban sa mga aswang. Ilang sandali pa nga'y pumasok na ang ilang kapulisan sa basement. Isa-isa nilang pinusasan.
ang 6 na kalalakihan. Kinalagan rin nila ang ilang kabataan mula sa pagkakagapos ng mga ito. Si Dave naman, agad na nilapitan ang kaibigang si Ronnie na nangihina at maraming pasa sa katawan na halatang nakipambuno. Pre, pasensya na. Huli ko na kasi nalaman ang totoong pagkatao ng mga namamahala rito. Buti na lang, tamang-tama ang dating namin. Kung hindi, baka nakatay ka na ng mga demonyong yun. Salamat sa inyo, pre. Hindi ko naman kasi alam na ganito palang mga tao dito eh. Muntik na ako ron ha. Buti na lang pala, agad kayo nag-rescue. At oo nga pala, si Ruel talaga ang siyang nagmamay-ari ng pabrikang ito. Naroon siya sa kanyang opisina, sa ikalawang palapag. Kanina ko lang din nalaman noong pinapunta ako sa opisina niya. Nang marinig ni Buboy ang sinabi nito, agad itong gumayak. Tinungo ang ikalawang palapag kung saan naroroon si Ruel. Marami naman ang sumunod dito, sakaling manlaban ito. Maya-maya pa nga'y nagkaputukang muli sa itaas kung saan naroroon ang ikalawang palapag. Kaya nga, dalawang magkaibigan na sina Dave at Ronnie na natili muna sila sa loob. Matapos makakalagan ang ilang kabataan, nag-iyakan ang mga ito at nanginginig sa takot. Pero meron silang itinuturong pinto gamit ang kanilang mga kamay dahil halos hindi nila maibuka ang kanilang mga bibig na halatang na trauma. Balak pa sana ng dalawang tingnan kung ano ang itinuturo ng mga ito, pero pinigilan sila ng mga kapulisan. Nang mabuksan ang pinto, halos bumaliktad ang kanilang mga sikmura dahil sa nakasusukang amoy na nanggagaling roon. Agad silang pinalabas ng basement para doon muna sa labas. Kailangan pa kasi ng mga pulis na libutin ang buong paligid ng pabrikang yun. Pagkalabas, halos nahintakutan sila sa mga nagkalat na mga bangkay at mga dugo ng mga aswang na naroon. Halos pula ang nakikita nila sa sahig dahil sa nagkalat na mga dugo ng mga ito. Mabuti nga sa inyo mga demonyo kayo! Ngayon, hindi na kayo makakapagbiktima pang muli! Pero munti ka na rin maging isa sa mga naging biktima nila, pre. Mabuti na lang pala, naririyan si Buboy. O hindi, ba hindi ko pa alam. Muntikan ka na palang katayin ng mga aswang na yun. Ang ibig mong sabihin, hindi talaga sinto-sinto si Buboy, pre? At pagkukunwari niya lang ang lahat ng yun? Tsaka hindi naman lahat ng taga rito aswang, pre. Sa pagkakaalam ko, yung si Ruel at ang matabang lalaki lang na naghahatid sa atin ng pagkain. Pero yung iba ay mga trabahador lang din dito na siyang sinusuhulan nila para manatili dito. Ibig mong sabihin, maliban sa kanilang dalawa, wala nang aswang pa rito? Pero nakita naman natin kung paano dilaan ng lalaki ang kamay niyang may tilamsik ng dugo, di ba? Paano natin maipaliliwanag yun? Mamaya malalaman natin dahil may isang magpapasailalim sa investigasyon namin. Magsasabi kung ano ba talaga ang nangyari. Sa ngayon, pahinga muna kayo. Babalitaan na lang namin kayo kaagad kapag nalaman namin ang dahilan kung bakit ginagawa nila ito. Nagulat pa ang dalawa sa biglang pagsalita ni Buboy mula sa kanilang likuran. Hindi nila napansin ito dahil sa kanilang pag-uusap. Ikaw pala yan, Sir Buboy. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Hindi naman pala kayo sinto-sinto. Matapos sabihin, marahang tinapik ni Buboy ang balikat nito. Tsaka pinatid niya ang dalawa sa pagamutan para malapatan ng sugat ang pasang natamo ni Ronnie sa kamay ng mga yun. Matapos magamot, hinayaan silang lumabas ng pagamutan dahil wala namang malubhang pinsala ang natamo ni Ronnie. Umuwi sila sa kanilang tahanan at hindi na rin nila inilihim pa sa kanilang pamilya ang mga nangyari. Baka sa mukha ng ina ni Dave ang pag-aalala dito dahil sa mga nalaman. Ang buong akala niya, makikipag-inuman lamang ito sa kaibigang si Ronnie. Ngunit muntik na palang malagay sa panganib ang buhay nila.
Sabi niya naman sa kanyang ina, maayos na ang lahat Doon pa lamang ito nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa gusto niyang puntahan ang kaibigan at kumustahin kung ayos lang ba ito. Pero pagkalabas niya ng barong-barong, agad niyang nasipat si Buboy patungo sa kanyang direksyon na nakangiti. Agad niya itong niyaya upang tumungo sa bahay ng kaibigan at doon lamang napag-usapan ang lahat. Pagkarating nga roon, nagpahinga pa ang kaibigan pero ginising ito ng kanyang may bahay. Ipinagtimpla sila ng kape ng asawa nito para naman daw makapag-usap sila ng masinsinan. Sir Boboy, kumusta ho yung kasong hinawakan niyo? Totoo bang si Ruel talaga ang aswang? Siya ba talaga ang salarin? Ayos lang kaso, tama ka. Siya nga pa simuno ng lahat ng pagpatay. Paano? Nanlaban pa Wala naman kaming magawa kundi patayin. Sinabi rin sa amin ng aming napagtanungan. Matagal na palang ginagawa nila ang ganung karumal-dumal. Wala daw sila magawa. Hindi sila makaalis sa paninilbihan dahil maliban sa malaki ang sinasahod sa kanila, may banta pa ng buhay nila, pati sa pamilya nila kapag umalis sila. Wika nito na siya namang ikinailing-iling ng dalawa. Dagdag pa nito, ayon sa kanilang investigasyon, sa isang naninilbihan sa pabrika ni Ruel, na bawat bata raw na makikidnap ng mga ito, binibili ni Ruel sa malaking halaga. Kaya ayos lang na mag-unan sila at palagi maganap ng kabataang pag-alagala sa kalye dahil sa laki ng ibinabayad sa kanila. Noong una, natatakot pa raw ang mga ito. Sa huli, nakasanayan na rin nila ang gawain na yun. Ilan pang araw sa mga kasama nila ang binalak umalis. Pero agad namang winawakasan ni Ruel at ng mataba nilang kusinero ang kanilang mga buhay. Kaya yung iba sa takot na mangyari daw sa kanila ang mga nangyari sa mga kasama nila na pinapas lang ni Ruel, pinili na lamang nila na manatili kahit labag daw sa kanilang kalooban, hanggang sa makasanayan na nga nila ang pagpaslang at kumain na rin ng mga nilulutong putahe ng kusinero na ang sangkap ay karni ng tao. Ayon pa kay Buboy, na si Ruel din daw mismo ang aswang na nakita niyang nambibiktima sa mga kabataang natatagpo ang patay sa lansangan. Minsan pang araw, nakita ito kung paano magpalit ng anyo at palihim niyang minanmanan ito. Abay, ganun pala kagrabe ang hayop na yun Naku, tama lang sa kanyang sinapit niya. Kulang pa nga ang buhay nila dahil sa mga nabiktima nila. Mga salot sa lipunan ng mga yun. Maiba ako, sir. Ano nga ang balak niyo sa pabrika ng mga yun? Tsaka, kumusta yung mga bata? Ayos lang ba sila? Naku, siguro napakarami ng mga napas lang ng mga yun. Maliban sa mga batang natagpo ang wala ng buhay sa lansangan. Bali may nakausap na kaming pare para ipanalangin at mabendisyonan ang mga namatay. Megit sa 20 ang bungo namin nakita roon. Malapit sa basement. Balak rin namin natapos magawa ng pare ang bendisyon, doon na ipapasara na lang para hindi na muling magamit pa ang lugar. Baka kasi kapag nakatayo pa yung roon, muling mangyari ang insidente ito. Mahirap na. Hindi natin alam. Baka may mga kalahi pa sila na nag-aabang lang ng tamang tiyempo para magamit muli ang pabrika na yun at makapambiktima muli ng mga tao. Ando ko naman sa mga bata, maayos na sila. Bumalik na rin sila sa mga dati nilang nakasanayan. Yung iba naman, wala ng pamilya. At balak namin, 10 na lang para maalagaan sila ng maayos. Maraming salamat din sa naitulong mo, Dave. Dahil sa'yo, nahuli namin ang mga salarin. Nabigyan ng hustisya ang lahat ng mga namatay. Wala akong anuman sa akin. Tumulong lang naman ho ako para sa kaibigan ko. Pero salamat din po sa inyo dahil tinulungan niyo ako magawa iyon. Malamang nawalan na rin ako ng kaibigan kung hindi dahil sa tulong ninyo. Malademonyo pala talaga ang nakatira sa pabrika na yun. Kaya pala malaki yung sahod, libre yung pagkain. Yun pala,
karne ng tao. Nagsitawanan ang tatlo at muling nagpasalamat sa isa't isa. Hindi lubos akalain ni Dave ang pabrikang akala nila makakaahon sa kanila sa kahirapan. Siya pa rin ang muntikan ng magpapahamak sa kanila at magdadala sa libingan. Ang isang ikinatuwa ni Dave ay ang sinabi sa kanya ng pulis sa si Buboy. Nasagot na nito ang pagpapaopera sa kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na humantong sa ganun ang lahat dahil lang sa pagpasok nila sa pabrika na yun para sana kumita lang naman. Ibinigay na rin ng pulis ang susi ng paupa ang bahay sa kanya para doon muna umano sila tumira ng kanyang ina dahil tapos na ang hinahawakan niyang kaso. Madidistino na siya sa ibang lugar para naman sa panibagong kasong hahawakan nito. Dagdag pa nito, magbibigay siya ng puhunan para sa kanila upang hindi na ito mahirapan pang kumita dahil ang ibibigay niyang puhunan dito gagamitin niya sa tindahan. Naku, maraming salamat sir. Malaking tulong po yan para sa amin. Tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyo. Makakaasa ho kayo sa lahat ng tulong nyo. Gagamitin ko po sa mabuti. Palalaguin ko po. Nakakatampo kayo ah. Wala ba ako dyan? Grabe, sila-sila lang. Sus, kanina ko pa binigay sa asawa mo. Palibasan natutulog ka kasi pagdating namin kanina tulog ka. Sana palaguin nyo yan. Asaan nyo? Kapag may bakante akong oras, dadalawin ko kayo. Sige, babalik na ako sa presinto. Hala, biro lang naman sana yun eh. Pero, sige, di ko tatanggihan yun. Mahirap kayang kumita ng pera. Salamat sir ah. Sige sir, uuwi na rin po ako. Alam ko po kasi hanggang ngayon, nag-aalala pa rin si nanay sa akin. Mag-iingat po kayo Sir Buboy. Maraming salamat po uli. Agad na nga nagpaalam sa isa't isa pero nangakong magkikita pang muli. Hindi lubos akalain ni Dave na magiging malapit na magkaibigan sila nang akala niyang dating sintu-sintu na si Buboy na isa pa lang alagad ng batas ang siyang tutulong at magliligtas sa kanya mula sa kamay sa pabrika ng mga aswang.